Minartilyo daw ang mag-ina. Pagkatapos ay ginahasa pa ang babae na nagngangalang Mary Jane bago umalis ang dalawang suspek. Brutal na sinalakay ang mag-ina. Pero hindi agad namatay ang mga ito. Ayon sa isang contemporaneous report, namatay si Moises makalipas ang ilang oras. Yun yung anak, mga kaibigan, isang batang lalaki. Habang si Mary Jane ay namatay ng ibang araw dahil sa kanyang mga sugat. At nung malaman ng mga pulis ang nangyari, murder, rape at theft charges ang naghihintay na patong-patong na kaso sa dalawang hinihinalang suspek. Sa tala ng mga pulis, noong 2014, nasa bahay sa isang barangay sa Bulacan si Mary Jane kasama ang anak nito na si Moises. Dumating ang dalawang lalaki na nagpanggap ng mga delivery man. Dahil mukhang lehitimong service personnel, nakapasok sila sa bakuran ng bahay at kalaunan ay napasok nila ang bahay ng mga de Guzman. Grabe ang nangyari dito mga kaibigan. Dahil kalaunan, mapapataka na lang kayo kung bakit nangyari ang karumal-dumal na pagpaslang sa mag-ina. Kaya umpisahan natin sa ugat lahat kung bakit, paano at kung ano nga ba talaga ang motibo sa pagpaslang na ito sa mag-ina. Matapos ang krimen, mabilis na kumilos ang mga pulis at natuntun nila si Alan Sablan, isa sa dalawang lalaking pinaghihinalaang pumasok sa bahay ng mga de Guzman. Naaresto siya makalipas ang ilang araw at isinailalim sa interogasyon. Ngunit sa kabila ng paulit-ulit na pagtatanong, hindi siya umamin at hindi rin niya itinuro ang kasama niya. Iginiit ni Alan na wala siyang kinalaman sa nangyari at hindi niya kilala ang taong sinasabing kasama niya. Dahil dito, nahirapan ang mga investigador na makakuha ng bagong direksyon. Kaya natingga pa ang kasong ito habang nakakulong si Alan. Pero lumipas ang ilang taon mula nang mapatay si Mary Jane de Guzman at ang anak nitong si Moises ay saka palang muling binuksan ng mga awtoridad ang kaso. Hindi naman talaga tuluyang isinara ang investigasyon, ngunit matagal itong hindi umusad dahil kulang ang direktang ebidensyang mag-uugnay sa ibang tao bukod sa dalawang lalaking pumasok sa bahay ng mga de Guzman. Nagkaroon lamang ulit ng malaking pagbabago nang madakip ang ikalawang suspek na matagal nang pinaghahanap ng mga pulis, si Alex Carmona alias Kapas. Sa panibagong interogasyon, sinabi ng lalaki na hindi raw sila basta nagdesisyon na puntahan ang bahay ng mag-ina para magnakaw. Ayon sa kanya, may taong nagbigay sa kanila ng impormasyon tungkol sa bahay, sa oras kung kailan naroon si Mary Jane at kung paano sila madaling makakapasok ng hindi agad paghihinalaan. At ang taong itinuro niya ay walang iba kundi si Ricardo de Guzman, ang asawa mismo ni Mary Jane at ama ni Moises. Hindi agad naniwala ang mga investigador sa kanyang sinabi. Posibleng ginagawa lamang yon ng suspek para mabawasan ang sarili niyang pananagutan o para may ibang madamay sa kaso. Kaya imbes na tanggapin kaagad ang kanyang salaysay, hiningan siya ng mga detalye na maaaring beripikahin. Sinabi ng suspek na ilang araw bago mangyari ang krimen, nakipagkita raw sila kay Ricardo sa isang maliit na kainan sa kahabaan ng MacArthur Highway sa Bulacan. Doon umano ipinaliwanag ni Ricardo kung anong oras kadalasang naiiwan sa bahay si Mary Jane at ang anak nito. Ayon pa sa suspek, sinabi raw sa kanila na magpanggap na delivery men dahil may inaasahang package noon sa lugar at hindi magiging kahina-hinala kung may dalawang lalaking kumatok sa gate. Pagkatapos ng krimen, muli raw silang nakipagkita kay Ricardo sa parehong lugar. Doon umano ibinigay ang natitirang bayad sa kanila. Ito ngayon ang sinundan ng mga investigador. Ang problema, ilang taon na ang nakalipas. Nagpalit na ng pangalan ang kainan at karamihan sa mga dating empleyado ay wala na roon. Pero nahanap ng mga pulis ang dating may-ari. Mula rito, nakuha nila ang pangalan ng ilang taong nagtatrabaho sa establishmento noong panahong nangyari ang pagpatay. Isa sa kanila ang isang lalaking nagngangalang Edgar. Dating waiter si Edgar sa naturang kainan. Nang unang kausapin ng mga investigador, sinabi niyang hindi na niya matandaan ang karamihan sa mga customer na pumapasok doon. Normal lamang yon dahil daan-daang tao ang kanyang napagsilbihan
sa loob ng ilang taon. Pero nang banggitin ng mga pulis ang petsa at ipakita ang larawan ni Ricardo, nang hindi muna sinasabing sino ito, napaisip si Edgar. Sinabi niyang pamilyar sa kanya ang mukha, pero di pa niya masigurado kasi nga marami namang magkakamukhang tao. Makalipas ang ilang minuto, naalala niya ang isang pangyayari. Ayon kay Edgar, minsan daw ay may 3 lalaking nakaupo sa pinakadulong mesa ng kanilang kainan. Hindi sila maingay, pero kapansin-pansin na seryoso ang kanilang pinag-uusapan. Isa sa 3 ang si Ricardo. Hindi pa kilala noon ni Edgar kung sino si Ricardo. Pero natandaan niya ang mukha nito dahil ilang araw lamang pagkatapos ng kanilang pagkikita ay muling pumasok ang tao na yon sa kainan o restaurant. Hindi agad nagsalita si Edgar noon dahil wala naman siyang alam tungkol sa krimen. Ang alam lamang niya ay minsan niyang nakita ang lalaking yon na may kausap na 2 lalaki. Pero may isang bagay na hindi niya nakalimutan. Ayon kay Edgar, bago umalis ang 3, nakita niyang may inilabas na makapal na sobre si Ricardo at inilapag yon sa ilalim ng mesa. Kinuha yon ng isa sa 2 lalaki. Hindi nakita ni Edgar kung pera ang laman, ngunit malinaw sa kanya na may bagay na ipinasa mula kay Ricardo papunta sa isa sa mga kasama nito. May isa pa siyang naalala. May inilabas ding maliit na cellphone ang isa sa 2 lalaki at ibinigay yon kay Ricardo. Ilang segundo itong tiningnan ni Ricardo bago niya inilagay sa kanyang bulsa. Dahil dito, lalo pang naging interesado ang mga investigador sa nalaman nila dahil maaring hindi nga nagsisinungaling si alias Gapas. Hindi kasi sinabi sa publiko ang ilang detalye tungkol sa sinasabing cellphone na ginamit ng mga suspek. Ang impormasyong yun ay lumabas lamang sa panibagong salaysay ng ikalawang suspek. At ngayon, may isang taong walang kaugnayan sa kaso na nagsasabing nakita niya mismo ang pagpapalitan ng cellphone. Para makasiguro, hindi sinabi ng mga pulis kay Edgar kung ano ang sinabi ng 2 suspek. Hiwalay siyang tinanong. Ipinakita rin sa kanya ang ilang litrato ng iba't ibang lalaki at pinapili kung sino ang mga taong natatandaan niyang magkakasama sa kainan. Doon niya itinuro si Ricardo at isa sa 2 suspek. Si alias Gapas ang nakilala niya. Hindi man niya lubos na matandaan ang mukha ng pangatlong lalaki, kumpiyansa siyang 2 beses niyang nakita si Ricardo na nakikipagkita sa mga ito. May isa pang bagay na tumulong sa kanyang kredibilidad. Ayon kay Edgar, na ikwento pa nga niya sa kanyang asawa noon na nakita niya ang post noon sa social media sa isang karumaldumal na krimen sa parte ng kanilang bayan. At nandoon ang lalaking dati niyang napagsilbihan sa restaurant. Naaalala rin ng asawa ni Edgar ang pag-uusap nilang yon dahil sinabi raw ni Edgar na kakaiba ang 3 lalaki dahil marami silang order. Pero halos hindi naman daw kumain at panay lang ang tingin sa paligid habang nag-uusap. Alam ng mga pulis na hindi iniimbento nitong nagngangalang Edgar ang mga kwento niya kasi nga maski pangalan ni Ricardo ay di pa nila sinabi sa kanya. So, walang alam si Edgar sa nangyayari. Para sa mga investigador, mahalaga ito. Muling sinuri ng NBI at mga pulis ang mga lumang statement ng 2 suspek. Dahil sumali na rin ang NBI noon sa kasong ito, dahil nga sa nahihirapan ang mga pulis na ito'y lutasin. Kaya, nung lumaon sa pahayag ng 2 suspek pati ni Edgar, tumibay ang paniniwala ng mga awtoridad na may kinalaman na ang mismong ama at asawa ng 2 namatay. Pareho ring sinabi ni Gapas at Alan na hindi lang pagnanakaw ang pakay nila sa bahay nung araw na mangyari ang krimen. Isa, bakit alam ng mga suspek kung kailan nasa bahay si Mary Jane? So ang pinupunto lang nun ay nakausap talaga nila ang isa sa may-ari ng bahay. At yun ay si Ricardo. Dito naging mas komplikado ang kaso dahil kahit na unang nahuli si Alan Sablan, saka lang siya pumyok ng nahuli na si alias Gapas. Ganun pa man ay pinatawag na ng mga pulis si Ricardo sa kanilang himpilan para sa pagtatanong at kagaya ng inaasahan, mariing itinanggi ni Ricardo ang lahat ng paratang. Sinabi niyang hindi niya kilala sina Alan Sablan at Alex Carmona
alias Gapas. Ayon sa kanya, wala siyang dahilan para ipapatay si Mary Jane at lalong wala siyang kakayahang gumawa ng ganoong bagay sa sarili niyang anak. Sa bawat pagkakataong ini-interview siya ng mga pulis, iisa ang kanyang posisyon. Biktima rin daw siya dahil nawalan siya ng asawa at anak. Pero sa halip na makapagluksang tahimik, ay siya pa ngayon ang pinaghihinalaan. Yung tipong parang kinukonsensya niya pa ang mga pulis kasi siya na nga daw ang nawalan ng pamilya, siya pa ang pinaparatangan. Kumuha ng abogado si Ricardo at nagsimulang kuwestiyonin ng kanyang kampo ang direksyon ng investigasyon. Ayon sa depensa, walang nakakita kay Ricardo na nagbibigay ng utos sa dalawang suspek. Wala ring dokumento, recording o anumang direktang ebidensya na nagpapatunay na nagbayad siya para ipapatay ang kanyang pamilya. Ang argumento nila, hindi sapat na may problema ang mag-asawa para agad sabihing may motibo na si Ricardo sa pagpatay. Sinuri rin noon ng prosekusyon ang mga statement ng mga testigo at ang mga ebidensyang nakuha sa unang bahagi ng investigasyon. Pero habang maraming bagay ang nakakapagdulot ng duda kay Ricardo, kulang pa rin ang isang mahalagang bahagi ng kaso. Wala silang direktang koneksyon sa pagitan niya at ng dalawang lalaking pumasok sa bahay. At sa unang attempt ng prosecution para idiin sana si Ricardo, ay ibinasura muna ang reklamong isinampa laban sa kanya. Pero hindi ibig sabihin nun na napatunayan na wala siyang kinalaman o kasalanan sa pagkamatay ng kanyang pamilya. Ang ibig sabihin lamang nito, sa puntong yon ay hindi sapat ang hawak na ebidensya para ituloy ang kaso laban sa kanya bilang mastermind. Kaya pansamantalang nawala si Ricardo sa sentro ng kaso. Pero di naman alam ni Ricardo na mainit pa rin ang tingin sa kanya ng mga awtoridad, kaya sinubaybayan pa rin nila ang mga galaw niya na hindi niya nalalaman. At nalaman ng mga pulis na lumipat na pala si Ricardo sa Apalit, Pampanga noon. Lumipas ang mga buwan. Paminsan-minsan ay may dumarating na impormasyon, pero karamihan ay maling lead sa kaso. Pero habang walang pag-usad ang kaso, ay mas lalo namang kinalkal ng mga pulis ang buhay ng mag-asawa bago ang naganap na krimen. Sa nakalap nilang impormasyon sa mga taong nakapalibot sa pamilya, matagal na palang magkakilala sina Ricardo at Mary Jane de Guzman. Nagsimula ang relasyon nila noong high school pa lamang sila sa Bulacan. Magkaklase sila noon at kalaunan ay naging magkasintahan. Noong 2010, nagpakasal sina Ricardo at Mary Jane. Sa unang mga taon ng kanilang pagsasama, wala naman umanong malaking problema sa kanilang relasyon. Pareho silang nagtatrabaho at unti-unting nag-ipon para magkaroon ng sariling bahay. Pero bago pa sila magkaroon ng anak, minsan nang nagpa-check up si Ricardo dahil matagal silang hindi magkaanak. Ayon, umano sa naging resulta ng pagsusuri, may problema siya sa fertility at mababa ang posibilidad na makabuntis. Hindi naman sinabi ng doktor na imposible siyang magkaroon ng anak. Pero mula noon ay tumatak na kay Ricardo ang resulta ng kanyang pagsusuri. Kaya nang mabuntis si Mary Jane, nagulat si Ricardo, pero masaya rin niyang tinanggap ang balita. Noong 2012, isinilang ang kanilang anak na si Moises. Sa unang mga taon, itinuring naman ni Ricardo ang bata bilang sarili niyang anak. Pero habang lumalaki si Moises, nagsimula umano ang mga biro mula sa ilang kakilala na hindi raw kamukha ni Ricardo ang bata. Noong una ay tinatawanan lamang niya yon. Pero habang paulit-ulit niyang naririnig ang parehong biro at maski siya raw ay pansin nitong parang di niya kamukha ang bata, nagsimula niyang balikan sa isip ang dating resulta ng kanyang medical examination. Kasabay nito, napansin umano ni Ricardo na may madalas ka-text at kausap sa telepono si Mary Jane. Kapag tinatanong niya kung sino yon, sinasabi ng asawa na kaibigan lamang o dating kakilala. Mas lumala ang selos nang minsang makita umano ni Ricardo si Mary Jane na nakikipag-usap sa isang lalaki sa labas ng isang tindahan. Nakita pa ng mga kapitbahay noon kung paano sila nagsisigawan sa gilid ng kalsada dahil sa init ng ulo ni Ricardo. Pero hindi naman kumpirmado ng mga awtoridad kung may lalaki nga si Mary Jane bago ito mapatay.
Ngunit kung wala o mayroon ay pwede na itong ikonsidera na motibo sa pagpatay. Dahil pag nalalasing daw si Ricardo ay panay ang bangayan nila na mag-asawa dahil sa tanong nito kay Mary Jane kung anak ba niya si Moises. Sa mga kwento ng mga kapitbahay ay yon ang nagsasabing matagal na palang may away ang mag-asawa. Dahil may pagkakataon ding nagbanta si Mary Jane na iiwan si Ricardo kung hindi nito titigilan ang walang katapusang pagseselos. Sa isip kasi ni Ricardo ay matagal na siyang niloloko ni Mary Jane. Para sa mga investigador, posibleng ang matinding selos, pagdududa sa katapatan ni Mary Jane at paniniwalang hindi niya anak si Moises ang naging ugat kung bakit niya umano ipinapatay ang dalawa. Yun ang teorya ng mga otoridad, hanggang sa parang inayunan na rin ang mga autoridad ng pagkakataon dahil nakalkal ng restaurant kung saan sinasabi ng dalawang salarin na nakipagkita si Ricardo sa kanila. Ang lumang record ng CCTV nila na nakasave sa isang lumang DVR kung tawagin, kung saan nakaimbak ang mga kuha ng CCTV. Yun ang matagal nang hinahanap ng NBI at totoo nga ang sinasabi ni Alan Sablan at ni alias Gapas. Medyo malabo ang kuha, ngunit sapat na yon para matukoy kung sino ang mga taong nasa video. At sa video ay nakitang magkasama ang tatlo. May iniabot. Nung una ay iniabot ni Ricardo ang isang cellphone at malaking brown envelope na siya namang kinumpirma ng dalawa. Ang laman daw nito ay 40,000 piso, kalahati ng unang babayaran ni Ricardo. At yung cellphone naman na iniabot pala sa utos ni Ricardo ay kunan daw ng video ang pagpatay sa anak at misis niya para pruweba na napatay nila ang dalawa. At nung nagkita nga silang muli matapos ang krimen, ay yun naman yung sinasabi ni Edgar na may iniabot na cellphone yung dalawang lalaki kay Ricardo dahil binalik lang pala nila ang cellphone na pinang-video nila sa nangyaring krimen. Pagkatapos ay binigay naman ni Ricardo ang another 40,000 piso sa dalawa. Pero hindi naman na nakita o na-recover ng NBI ang cellphone na pinang-video. Ngunit sa CCTV sapat na yon para idiin si Ricardo de Guzman at ipakulong. At yon ang naging simula ng muling pagbukas ng kaso laban kay Ricardo. Naglabas ng warrant of arrest ang korte at kalaunan ay nadakip si Ricardo. 2 bilang ng parricide ang isinampa laban sa kanya kaugnay ng pagkamatay ng kanyang asawa na si Mary Jane at ng anak nilang si Moises. Sa kanyang pagharap sa korte, nag-plead not guilty si Ricardo. Patuloy niyang iginiit na wala siyang kinalaman sa pagpatay at hindi siya ang nag-utos sa dalawang lalaki. Samantala, nanindigan naman sina Alan at Gapas sa kani-kanilang salaysay. At pati nga, ang paraan ng pagpaslang nila sa mag-ina ay sinabi nila. Bandang umaga nang dumating, sina Alan Sablan at Alex Carmona, alias Gapas, sa bahay ng mga de Guzman. May dala silang kahon at ilang papel upang magmukhang lehitimong delivery men. Nang pagbuksan sila ni Mary Jane, sinabi nilang may package silang kailangang personal na tanggapin at pirmahan ng may-ari ng bahay. Pagkapasok sa bakuran, isa sa kanila ang patuloy na kumausap kay Mary Jane habang ang isa naman ay tumingin sa paligid upang matiyak na walang ibang taong paparating. Nang pumasok sila sa bahay, bigla nilang hinablot si Mary Jane at pinilit itong manahimik. Sinubukan itong lumaban at sumigaw, pero mabilis siyang napigilan. Samantalang si Moises ay hindi naman naiintindihan ang nangyayari. Habang binabantayan ng isa si Mary Jane, hinalughog naman ng kasama nito ang mga cabinet at drawer. Kumuha sila ng ilang mahahalagang gamit at sadyang ginulo ang loob ng bahay upang magmukhang isang robbery lamang ang kanilang pakay. Ngunit nang di pa nakontento ang dalawa ay ginahasa pa nila si Mary Jane. At nung nanlalaban pa ito, ay sa kanila yon itinali at binugbog, sabay minartilyo. Maging si Moises ay hindi nila pinatawad at nagtamo rin ng matinding pinsala. Pagkatapos, mabilis na umalis ang dalawang lalaki dala ang ilang gamit mula sa bahay. Iniwan nila ang mag-ina na parehong malubha ang kalagayan. Sa unang tingin, mistulang ordinaryong robbery na nauwi sa brutal na krimen ang nangyari.
Ngunit masahol pa pala doon ang kinahinatnan ng lahat. Sa hulihan ng kaso, parehong nasa kustodiya na ng mga autoridad sina Alan Sablan at Alex Carmona alias Gapas. Pareho silang itinuring na pangunahing suspek sa pagpaslang kina Mary Jane at Moises de Guzman. Hanggang sa mga sumunod na taon, patuloy ang pagdinig sa kaso at wala pang malinaw na final verdict na inilabas. Kaya nanatiling nakabitin ang pinakamalaking tanong sa kaso. Si Ricardo nga ba talaga ang utak sa likod ng pagpatay sa mag-ina niya o isa lamang siyang lalaking idinawit ng dalawang taong nahaharap na rin sa mabibigat na kaso?